Humayo't magturo kayo, palaging kasama ako hanggang sa wakas ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok na itinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya'y sinamba nila. Bagamat may ilang nag-alinlangan, lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, "Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuang sumunod sa lahat ng ipinag-utos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Panginoon. Nakapagluto na ba kayo? Bibilisan natin to para makauwi kayo, makadaan kayo sa palengke at nang sa ganon ay maipagdiwang natin. No? Dapat lang naman na mag-celebrate tayo ngayong linggo. Dahil ang pagdiriwang ay isang paraan ng ating pagpapahatid sa Panginoon ng ating pong pasasalamat sa isang taon na naman na punong-puno ng biyaya na sa kabila ng mga nangyari, sa kabila ng mga paniningil ng Meralco, sa kabila ng pagpapataas ng mga bilihin ng gasolina, ay makapagdiwang pa rin tayo at makapagpasalamat sa biyaya na ibinibigay sa atin sa tulong at gabay ng ating pintakasing patrong si San Jose. At hindi dapat natin yan kalimutan, di dapat mawala sa ating isipan. Kasabay din ang ating pagdiriwang ng Pistang Bayan, ngayon po ay ang tinatawag nating dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit. Ang pag-akyat, no? Magkaiba po yung iniakyat sa umakyat sa langit. No? Kasi ngayon talagang nalilito tayo at nagkakagulo-gulo tayo sa paggamit ng mga salita. No? Kaya kanya-kanyang kaguluhan, kanya-kanyang imbento sa Senado dahil lang sa mga salita. No? Dati, ano ba kahulugan ng forthwith? Ano ba talagang ibig sabihin? Ngayon naman, talaga, ano bang kahulugan ng escape? Diba? Talagang kanya-kanyang interpretasyon base sa atin pong gustong iparating. Pero ngayon, sana po sa pagdiriwang nating ito ay muli mapaalalahanan tayo ng mahalagang bagay na mayroong misyon na ibinigay si Kristo. Mayroong iniwan si Kristo. Kaya nga bago siya umakyat, sa mga narinig nating mga pagbasa, bago siya umakyat, ay kanyang inihabilin sa mga alagad ang pagpapatuloy na ipahayag ang mabuting balita. Hindi lang sa Jerusalem, hindi lang sa Samaria, kundi sa bawat sulok ng daigdig. 2,000 taon na ang nakalilipas, pero sa diyang napakalawak ng daigdig dahil meron pa ring mga lugar
na hindi pa rin naaabot, meron pa rin mga lugar na hindi pa nakakapakinig ng mabuting balita. At kaya nangangailangan ito ng mga taong tutugon sa panawagan sa misyon na magpahayag. Kaya nga meron tayong World Communication Sunday na sa abot ng ating makakaya. No? Dati talagang verbal, pupunta ka sa isang lugar para maipadinig mo, no, ang salita ng Diyos. O kaya naman sa pamamagitan ng sulat, no? Kaya nga nagkaroon tayo na nabuo itong ating banal na aklat dahil sinusulat, no? Mano-mano isinusulat kung ilang lugar ang padadalhan, ganun din kadami, no, ang kopya. Wala pang photocopy, wala pang Xerox machine. Ngayon, mas privileged tayo dahil meron na tayong mga social media, iba't ibang platform na pwede nating magamit para ma-communicate natin ang salita ng Diyos. Naintindihan po ba? Uy. Yan yung problema natin, kaya no, ayaw natin. Medyo may problema tayo sa pakikinig, kaya hindi tayo makapag-communicate ng mabuti. Kaya nga kahit sa mga mag-asawa, di ba? Pag hindi nakikinig, mag-aaway lang yan. Pag hindi nakikinig, hindi magkakaintindihan. Kasi kailangan mong pakinggan yung sinasabi at yung nilalaman ng sinasabi. Ano bang kahulugan? Minsan kasi kala mo mataas lang yung boses, hindi naman yan galit. Buti pa yung mga Ilonggo, galit na, malambing pa. Di ba? Kaya sabi nung anghel sa mga alagad nang umakyat na si Jesus sa langit, anong tinitingala-tingala ninyo? Anong tinitingnan ninyo? Hindi tayo pwedeng nakatingala lang. Kasi nga, mayroon tayong misyon. Humayo kayo, ipahayag ninyo ang mabuting balita. Go! At agad-agad yan, forthwith ang pagbibigay nito. Dahil medyo lumalaganap ang fake news, maraming tao ang kumikita sa pagpapalaganap ng fake news, maraming nagiging bilyonaryo, magsinungaling lang. Pero hindi yan ang normal. Hindi yan ang dapat na maging kalakaran sa panahon nating ito. Kaya nga, ang pagdiriwang na ito ay panawagan na magsalita ka sa katotohanan. Magsalita ka ng katotohanan. At ang katotohanan ay si Kristo. Ang mabuting balita ay si Kristo. At si Kristo mismo ang nagsasalita at nagtuturo sa atin. Kaya nga, sana po, no, ngayong pagdiriwang din ng Pistang Bayan, si San Jose natutong makinig nang i-communicate ng anghel ang mensahe ng Diyos kay San Jose na sinasabing, Jose, huwag kang matakot na maging asawa si Maria. Huwag kang matakot na pakasalan si Maria. Kasabay na rin yan, huwag kang matakot maging tatay. Huwag kang matakot akuin ang responsibilidad ng isang ama at ng isang asawa. Pero sana po, bagamat tahimik si San Jose, mga tatay, hindi tayo pwedeng laging tahimik. Pag sinabi naman tahimik, yung wala kang ginagawa. Kasi si San Jose tumindig at inako ang responsibilidad. Napakalaking bagay po sa isang pamilya na ang tatay marunong makipag-usap. Ang tatay marunong magsalita. Ang tatay marunong mag-communicate para mag-guide niya ang kanyang mga anak. Kaya minsan naisip ko po, no, yung mga senator natin ngayon, mga politiko natin ngayon, may mga tatay naman sila. Ano bang natutunan nila sa mga tatay nila?
Bakit ganyan sila ngayon mag-isip? Bakit ganyan sila parang alam niyo yun, yung dati tinitingala talaga natin yung institusyon ng Senado, di ba? No? Talagang respectable. Ngayon, anong nangyayari? Bakit bumababa ang level ng ating mga senator? Ito yung institusyon na dapat kagalang-galang. Gawin natin silang naririnig. Diba? Mayroon ng camera Pero parang, ano ba to? May mga pinag-aralan naman, pero parang walang pinag-aralan dahil sa hindi marunong mag-communicate. Hindi nga nagkakaintindihan sa isang salita. Napakalawak, no? Kaya, nawa sa linggong ito, isama natin sa ating panalangin ang mga nangyayari sa ating gobyerno, sa ating lipunan. Kasi hindi naman sila talaga ang naghihirap, hindi naman sila ang talagang apektado, kundi tayo, kayo, na nangangailangan ng mga suporta, nangangailangan ng gamot, nangangailangan ng ospital. Ngayon, good luck na lang sa atin. Napalitan na si Bam Aquino bilang Education Committee. So good luck na lang sa atin. Good luck na lang sa mga anak ninyo, sa mga apo natin na mag-aaral na sa isang magulong gobyerno. Kaya muli, mahalaga, nagko-communicate ang Panginoon sa atin, matuto nawa tayo kay Kristo. Matuto tayo sa Panginoon at yung hamon na tayo po ay maging kaisa sa pagpapahayag ng katotohanan. Amen? Maligayang kapistahan po sa inyong lahat.